Hi guys, good morning. Sa episode na ito, tayo'y magha-harvest ng ating pinagrow na sprout, homemade growing sprout. Ito, yan. Yan po yung aking pinagrow na sprout. Yan. Malalaki na siya. Ngayon, harvestin na natin. Bali guys, ito is 4 days na ito na pinagrow ko. Ayan. Mayroon na tayo pang lumpia. Ayan. Ayan. Jabli jabli. Ayan, aanihin natin. Bali guys, ang gagawin lang ninyo, magbabad kayo ng mongs o kaya munggo, yung munggo na tinatawag, ng ibababad nyo siya ng bali 5 hours bago nyo ilagay sa isang lagyanan na ganito. Lalagyan lang ninyo siya ng itong manipis na tila o kaya yan, yung hand towel, ilalagay lang ninyo ng ganyan. Pagkatapos dyan nyo ilalagay yung pinagbabaan nyo ng munggo. Kasi pag ginabad mo ng 5 hours yung munggo, makikita mo yung munggo na may sibol-sibol na kaunti. Yun. Ilagay ninyo, saka ilagay ninyo dyan at saka taputan. Ang gagawin ninyo, wag lang ninyong anuhan ng kwat. At saka every morning or afternoon is isprihan nyo ng tubig para wag mag-dry. Kasi ang kan kasi guys, matakaw yan sa tubig ito. Pero hindi din pwede na ibabad mo sa tubig kasi malalanta. Ngayon, pagkatapos ninyong mailagay sa huwag lang maging crowded sa paglagay ng yung binabad nyo munggo, no? Huwag lang ninyong damihan yung pagkan kasi pag masikip, hindi yan lalaki. Kailangan nyo ng medyo ang kanya is maluwag ang kanyang kilos. Yan. Di mayroon na tayo na sprout na homemade grow. Kaysa bibili ka pa. Tsaka yan, madalang naman yan na bago na saan mo yan bibili. Minsan wala sa market. Yan. Napaka-simple lang ito gawin. Kapit tayo. Yan ang aking snack. Bali, ang time check is 2:46 AM Sunday morning. Yan. Ayun guys, lilinisin natin ito at mamaya o kaya bukas at saka pagkatapos linisin bali bukas
lulutuin ko to sa ano, sa tofu. Yan, gigisa ko sa tofu. Bali ang vlog na ito, inaano ko lamang para maging makatipid tayo, yung hindi tayo bili ng bili. Why not kung kaya naman natin na gawin ito, hindi naman mahirap siya na low maintenance lang naman siya, kasi pagka babad mo ng ano, lagay mo siya sa iyong lagyanan, pagkatapos nakipan mo siya at saka ilagay siya sa plastic na hindi na ano, bali pagka ano mo ng plastic, yung ilalagay mo siya sa lagyan mo ng ganito na nakababad na, tapos i-ano mo ng plastic, kukover mo na flat o kaya tila, tapos ilagay mo sa madilim na lugar para madali siya ma-growing, madali siyang lumaki. Ganun lang ang panyan. Tapos chicken mo yan ng morning, tapos mayroon kang spray ng tubig na i-sprayhan mo lang ng ganon para yun, pinakadilig niya. At saka pag after nun naman, ganon din, hindi naman pwede na maraming tubig yung ano. Kailangan yung binababaran mo is yung may anuhan ng tubig sa ibaba, drainage, para hindi ma-stuck yung tubig, kasi malalanta rin yan, malulunod yan, hindi magandang mabubulok din. Kaya yan, tayo ay kung baga sa ano, ang buhay abroad, kagaya niya ni pandemya, ay mag-experiment na lang tayo ng ating mga gusto natin mga exotic foods. Anuhin mo na lang, tuklasin mo na lang o pag-aralan mo kung paano siya gawin. Kasi bihira naman sa market, kasi lalo na dito sa ibang bansa, hindi kagaya dyan sa atin, marami yan dyan. Dito kung saan mo pa hagilapin yan, tsapahan. Siyempre kung gusto mo kumain, mag-ano ka ng lumpia, magawa ka ng lumpiang Shanghai, yan ang ano mo, mag-ano ka, mag-isa ka ng tofu with chicken. Sa chicken na i-isa mo siya sa tofu, haba, yummy. Kaya guys, para sa ating mga fan, lalo na yung mga misis na mga nasa bahay lang, kaysa yung chismis ang inyong gawin, mag-ano kayo ng inyong mga gulay na pwedeng anuhin, gawin na hindi na kayo bibili. Ayan, yan ang homemade growing sprout ni Marinong Gala. Ayan. Linisin ko muna, inaalis ko yung kanyang pinakaugat. Yan, haba na. Mabusisi gawin. Ito mabusising gawin tong yung paglilinis, pero yung paano mo siya mag-growing mo, hindi mahirap, kasi babad mo lang siya ng 5 hours, tapos after 5 hours alisin mo na siya sa tubig at saka ilagay mo sa yung patubuan. Hintay ka na 4 days, okay na, meron ka ng sprout. Libre na yung pangbili, makasave ka na. Malalaki.
guys, sa episode na ito, sina-shoutout ko ang aking mga idol, kaibigan ko. Shoutout kay RJ Ilario ng Pobreng Vlogger ng Aklan. Shoutout siya. Sina-shoutout ko rin si Nars Chris Official ng Yuki. Shoutout. At saka sina-shoutout ko rin ang mga friends kong mga vlogger, si Idols Japper Sniper. Shoutout. At saka sina-shoutout ko rin si Mr. Box ng Saudi Arabia. Shoutout sir. God bless. Sina-shoutout ko rin si DJ Life ng Hong Kong. Madam, shoutout. Keep vlogging. Tuloy mo lang. Darating din yung AdSense mo. Tuloy-tuloy lang tayo. Hayaan mo lang yung AdSense na yan. Darating at darating yan kagaya sa akin. Hindi ko yan pinapansin. Basta po vlog lang ako ng vlog kung ano yung daily life ko. Ganun lang. Inisipin. Sa loob naman na sa awa ng Diyos, since na nag-YouTube ako, since na nag-join ako sa YouTube, within 28 days na monetize ako. Tapos 36 days natanggap ko yung aking Google AdSense. Now, ang sahod naman 3 to 4 months na yan bago mo marireceive. Kaya sa mga baguhan na gaya ko, sige lang, huwag na ninyo intindihin yung kasi naiipon naman yung sahod ninyo. At least malaki yan pa binigay sa inyo. Kaya isipin mo yung 3 to 4 months na yan. Yung iba nga, umaabot pa ng 6 months bago ibigay yung sahod ni Google AdSense, ni YouTube. Kaya talagang malaki. Ngayon, kung matagal ito, guys, hanggang dito lang muna yung aking pag-ano ng ating yan, yung ating sprout ay mahirap to linisin sa dami. Kaya ano ko na lang sa iba-vlog ko na lang ito pagluto. Iba na lang sa susunod. Kasi hindi ko pa naman ito lulutuin ngayon. Ang hinarvest ko lang siya kasi mahirap naman yung over naman na siya. Saka ko lulutuin sa igigisa ko yung iba sa tofu, chicken, tapos yung iba naman gagawin ko nga lumpiang Shanghai para masarap. Hanggang dito na lamang guys ang aking bablog nito at maraming salamat sa inyo. Pagpalain tayo ni Lord. Maraming thank you rin sa walang sawang pagsuporta nyo sa channel ni Marinong Gala Vlogger at saka yung mga bago pa lang sa aking channel na hindi pa nakapag-subscribe. Please subscribe to my channel, like and share. Thank you. God bless you.